Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Trabaho sa barko, pangako ng mga durobo. Pero matapos maibigay ang pera mo, pangako, napako. Estilo ng panlulokong ito, alamin sa Kilos Pronto. Eto Lex, grupo ng mga seaman na pinangakuan ng trabaho ng isang employment agency nagreklamo. Matapos daw kasi silang makuha ng pera, trabahong ipinangako, napako. Detalye, panoorin. Pangarap ko talaga magbarko, sir, kung hindi sana ako naloko. Para makatulong ako sa pamilya ko, sir, kasi hirap din namin buhay namin, sir. Para makaraos din sana, sir. Magandang buhay at maunlad na kinabukasan, yan ang katwiran ng mga Filipino seafarers. Kaya nila pinipiling sumakay ng barko at magtrabaho. Sa gitna ng karagatan, nilalabanan nila ang lungkot na malayo sa kanilang pamilya at mahal sa buhay. Isang 22 anyos na si Ervin Obilio sa mga nangarap maging seaman. Kaya naman, na makita niya ang oportunidad, agad niya itong kinagat. Ang Excelsis Marine Management and Services daw sa TM Carlos Street sa Maynila, may alok na nakakaengganyo. Sa halagang 25,000, makakasampa na agad sila ng barko at makakapaglayag para magtrabaho. May yun silang nag-alok sa amin. Ngayon, nangingi siya ng 25,000 para mabilisan daw ang alis. Yung sir, yung apprentice namin, yung 1 year sa barko. Buwan ng Setyembre, taong kasulkuyan ng kagati ni Ervin ang alok. Sabi nila, sir, isang buwan makakalis na kami. Mabilisan lang daw. Kasamang 3 pa niyang kasamahan na sina Kevin Cadiz, Renzi Pico at Orlino Asuncion. Ibinigay nila ang pera, pero nang dumating ang araw na ipinangakong makakaalis sila sa kanilang barko, bigla na lamang silang nagulat. Kinausap namin, sir, pero ang dami niyang palusot na yung ganito daw, delay daw, sir, yung barko. Dito, nagdesisyon silang kunin na lamang ang ibinayad nilang pera. Pero ayon sa Excelsis, hindi na raw ito may babalik sa kanila. Nag-refund na kami sa ng pera namin, sir. Pabalik-balik kami sa pangakong araw. Ayaw nilang ibigay yung pera, sir. Kilos pronto kaming nag-imbestiga. Positibo! Sa mga pananalita na nagpakilalang manager, mapapakagat ka talaga sa kanilang offer. Asking po namin, since 1 year po sila mag-apprenticeship sa barko, it would be 40,000. Sa patuloy na pag-imbestiga ng Kilos Pronto, napagalamang gumagamit din ng 3 pang pangalan ang Excelsis Marine Management, Systematic Trans Consultancy and Services, Trans Global Marine Management and Services Incorporated, at ngayon ay nagpapakilala na bilang Enrich Management Incorporated. Ang mga naturang kumpanya hindi rehistrado sa Maritime Industry Authority o Marina. Sa mga blog sa internet, mandarambong at manloloko kung isalarawan ang may-ari ng Excelsis na si Mary Jane Borromeo Aragon o mas kilala bilang MJ dahil sa dami na umanong naloko niya. Kaya naman, ang mga napurnadang seaman bumagsak sa pagkakalugmok at pagsisisi. Masakit sa kalooban namin, sir, kasi pinaghirapan ng pamilya namin yung pambayad dun sa inutangan namin, sir, tsaka nag-i-interest naman yung, sir, yung bayad. Sana po tumigil na po sila sa panloloko nila po sa mga seaman po. Lalo na po sa mga bagong graduate po. Sir, naiiyak talaga ako sa mga magulang ko, lalo-lalo. Hindi nila alam itong nangyari sa akin, sir. Walang puso itong mga to, sir, kasi paulit-ulit kaming pinapangakuan na bumalik na makukuha namin yung pera namin. Nakipag-ugnayan ng Kilos Pronto sa Maritime Industry Authority. Base sa kanilang investigasyon, may paglabag na nagawa ang kumpanyang nag-alok ng trabaho kina Ervin. Last time na ma-verify namin, no, mukhang hindi. Kasi ang Marina, nire-require ang mga money agency and shipping company na mag-rehistro din sa amin as part of our regulatory function. Pero mukhang itong kumpanyang binanggit mo ay hindi rehistrado. Kilos Pronto raw nilang aaksyonan ang reklamo at tutukan nito. Pero tinatap na verification, titignan yan, mapapuntahan yung complain na kumpanya at titignan kung operating ba talaga o hindi.
Habang ang reklamo ni na Ervin, maaari na ang formal na isampa sa Marina. Pagsadya agad sila sa tanggapan ng Philippine Overseas Employment Administration. Meron silang tinatawag na Anti-Illegal and Recruitment Branch Office doon.